Mga kwento ni Felmo. Taong 2018, sa Tanhay, Negros. Maaring maging taliwas ang pananaw natin sa isang istorya kapag nagbase sa magkabilang aspeto. Lalong-lalo na sa kultura natin na pinapagitnaan ng luma at makabagong paniniwala. Sa kasalukuyang panahon, marami pa ring umiiral na kwento patungkol sa kababalagan. Katulad na lamang ng sender natin, na tawagin na lamang natin sa pangalang June. Namulat sa modernong panahon, pero hindi niya lubos sinakala na ang pinaniniwalaan niyang hindi totoo ay umiiral pala. Sa tagong lugar ng Sibulan nakatira si June. Nag-aaral siya ng kolehiyo sa Bais. Ayon pa sa kanya, sa Dumaguete sana siya mag-aaral kaso mas malapit daw ang lugar ng Bais noon. Ang kinuha niyang kurso, and mayroon din sa Bais. Kaya ano namang gagawin niya sa malayo kung may malapit naman? Araw-araw siyang umuwi, pero minsan ay inaabot na siya ng malalim na gabi. Lalo na at may subject umano siya noon sa 6:00. Nasanay naman si June noon. Naririnig niya pa noon sa mga nadadaanan niyang bahay malapit sa kanila na wag umano siyang dumaan sa nakasanayan niyang daanan kapag gabi na siya kung umuwi. Sa magtatanong, 2 klase ang daanan patungo sa kanila. Mula sa kalsada, may lihisang daan kung saan dito siya nakakarating kaagad. May diretsyo naman pero iikot pa siya dahil nga bukid ang lugar. Gaya ng sabi ko sa kwento, nasa tagong lugar sila nakatira. Pero ang tagong lugar na ito ay hindi katulad noon na parang iniwan ng panahon. Marami na kasing bahay dito ngayon. Hindi naman daw pinapakinggan ni June ng mga sabi-sabi na yon. Tinatakot kasi siya na may diliingon nato o mano o engkanto sa lugar. Sa lihisang daang ito, na kung saan tatawid siya ng ilog at ang bubungad sa kanya ay ang kawayanan at naglalakihang puno ng mahogani. Napakasukal talaga at lampas tao pa mga damo doon. Pero hindi natatakot si June. Hindi talaga siya naniniwala sa mga bagay-bagay na katulad ng nasa kwento. Talagang walang-wala lang si June. Hanggang isang gabi umano, mga 12:30 noon. Tinutopak pa umano si June, dalang pasaherong sinakyan niya pa uwi. Nagkaabirya umano. Pinababa silang lahat at nilipat sa ibang sasakyan. Matagal daw dumaan yung kasunod na sasakyan noon. Kaya noon, mas ginabi pa ito ng uwi. Habang binabagtas niya ang lihisang daan, padabog pa siya habang pababa ng ilog. Pero noong makatawid na umano ito, nakarinig siya ng tunog ng tila hilik nun. Hilik ng kabayo. Saglit siyang napatigil at tinanaw ang pinanggagalingan ng tinig na yon. Hanggang sa makakita siya ng anino sa gilid ng napakalaking puno na mahogani. Pusturang tao, pero malaki umano ang ulo. Para bang nakabelo tingnan. Gawa ng madilim nga at yun lang ang nailalarawan niya sa isip nun. Naging curious si June. Binati niya ito pero hindi daw nagsasalita yon. Hanggang sa muli siyang nakarinig ng halinghing ng kabayo. At dito ay nakaramdam na siya ng takot. Yung pagkabanas niya ay naglaho na lamang bigla. Pero hindi yun naging dahilan para hindi manigurado si June kung sino ang taong yon. Lumapit siya sa taong ito. Hanggang sa bigla na lamang itong tumayo. At dito ay napatulala si June. Napakalaki pala nito
at lampas pa sa kanya ang tindig nun. Hindi niya maaninag ang muka. Napaatras pa siya bahagya habang nakaharang ang kanyang kamay. Maganda na siguro. Madaling araw na ata ngayon. Wika ni June. Pero ang pagtugon noong kinakausap niya, hindi tao, kung hindi hilik ng kabayo. Ayon pa sa kanya, hindi na maganda yon. Nagmumula sa taong yun ang hilik ng kabayo. Umatras siya ng umatras pero umabante naman umano ng umabante ang taong yon. Hanggang sa tamaan umano ang mukha nito ng konting liwanag. Dito ay halos maihi si June dahil ang mukha nito ay mukha ng kabayo. Napakaitim noon at nanlilisik ang mga mata. Yung buhok ay umaalon-alon umano kahit wala namang tama ng hangin sa lugar na yon. Hindi alam ni June kung bakit hindi siya makagalaw. Yun bang bigla na lamang umanong nanigas ang katawan niya? Dumungaw sa mukha niya ang nilalang. Nakipagtitigan siya dito. Pero habang nangyayari yun, tuluyang bumigay ang pantog niya. Napaihi na lamang umano siya sa sobrang kilabot. Ang lalaki umano ng mga mata. Kulay itim ito at yung nguso umano ay gumagalaw-galaw pa kasabay ng paghangos. Aminado si June na bukod sa naiihi daw siya nun, umiiyak na ito at ang sabi niya, "Huwag niyo po akong sasaktan. Huwag niyo po akong patayin. May pangarap pa po ako sa buhay. Nag-aaral pa po ako eh." Yumuyog-yug umano ang ulo ng malaking nilalang na yon. Tumingala at dito narinig ni June ang pagbuhakak ng tawa. Tao na umano ang boses nun, pero napakalaki. Malaking boses na parabang nasa loob siya ng kuweba. Tumalikod umano ang nilalang at habang papalayo ito sa kanya, ay nagsalita ito. Ayon sa pagkarinig ni June, magkaibigan na daw silang dalawa. Siya lang daw ang taong kaya siyang titigan nang hindi siya nakakaramdam ng galit. Doon pa lang nakagalaw si June. Walang ano-ano, kumaripas siya ng takbo pa uwi. Malayo pa lamang sa bahay ay nagsisisigaw na si June at tinatawag niya ang tatay niyang itago na lamang nating Jose. "Ano bang nangyayari sa'yo? Anong oras na pero ang ingay mo?" Bungad ng tatay. Kagad sinabi ni June ang nakita niya pero imbis na magulat ang kanyang ama, tila natuwa pa ito dahil umisi daw. Ang sabi, nakita na rin umano niya ang nilalang na yun dati pero naglaho na lamang bigla. "Ganun po ba, tay? Teka, lumapit po siya sa akin eh. Tinitigan ako eh. Kaibigan niya na daw ako, sabi niya." Hindi kagad nakakibo ang tatay Jose. Wari ba'y nagtataka ito? Nakakunat ang kilay habang nakabaling ang tingin sa ibang banda. Nagtanong si June kung bakit. At ayon sa kanyang tatay, hindi daw nakikipagtitigan ang nilalang na yon. Nagagalit daw ito. Pero bakit nakikipagtitigan kay June? Dagdag pa ng tatay Jose, ang lolo daw ni June na matagal nang yumao ay isang albularyo. Itago na lamang natin ito sa pangalang Adoy. At ito ang nagsabi na kapag nagpakita ang nakatira malapit sa ilog, ay wag daw makipagtitigan dito. Hanggat maaari ay tumakbo na lamang dahil masama umano ang nilalang na yon. Sinubukan ng itaboy ng lolo ni June pero hindi umaalis yon. Ito ang dahilan kung bakit namatay umano ang lolo ni June. Hindi umano pinatulog hanggang sa inatake na lamang sa puso. Hindi naman umano masisisi ang nilalang gawa ng wala naman daw itong ginagawang masama at hinamak lamang ng lolo.
Yung naririnig mo sa mga kapitbahay, June, totoo yun. Alam nila na may nakatira nga dyan sa baba. Dahil din ito sa lolo mo dati. Ang tawag doon, Tigbalan. Natuliro si June. Yung paniniwala niyang walang umiiral na kababalagan. Mali. Doon pa niya nalaman na may kaugnayan pala ito sa pagkamatay ng kanyang lolo. Pero ang tanong, bakit nito sinabing kaibigan na umano sila? Ayon pa kay Tatay Jose, sa ibang tawag umano sa Tikbalan ay tikbalang. Tao pero napakalaki at may ulo ng malahalimaw na kabayo. Nga pala, ang nabanggit na lugar, dito talaga nangyari yon. Hindi nga lang natin sasabihin ng eksaktong baryo dahil na rin sa iniingatan natin ang reputasyon ng pamilya nila. Pero ganito man ang postura ng kanilang lugar. Sa mga malapit na nakatira doon, siguro may makakaalam nito. Bale, nasa gilid ng walog ang tirahan nila. Isang palapag lang pero malapad at gawa sa semento. Kung may tatanong niyo naman kung ano itong walog, ito yung anyong lupa na napapalibutan ng bundok. Ang gitnang bangin at may ilog doon. Ang ibang walog ay makikita natin ang lawa na aakalain mong bunganga ng bulkan. Sana nagets nyo at malinaw kong naipaliwanag. Ipinagsawalang bahala na lamang yun ni June. Yung mga sinabi ng nilalang sa kanya. Kinalimutan niya yon. Pero hindi na daw siya dumaan pa doon sa lugar na yon. Mapaaraw man o hindi. Patungo man sa eskwelahan o pauwi. Hindi na siya dumadaan talaga doon. Tinitiis niya na lamang libutin ang mahabang daanan. Hindi din naman kasi nakakapasok ang habal doon gawa ng mahirap ang daan. Ang likod nga ng bundok na yon, malawak na gubat na. Kung saan ito naman ang pugad noon ng mga rebelde at malapit na umano sa Pamplona. Bahala na umano kung matagal na siyang makakarating sa bahay. Basta, napobya na siya sa walog na ito. Karagdagang impormasyon na may mga engkantong tinatawag na walog. Dito din nakuha ang konseptong yon. Dahil sa walog na sila nakatira. Pero ang mandirigmang engkanto ang mga ito. Tandaan na ang mga walog na lugar, binabalot ng hiwaga at kababalagan. Dito din matatagpuan ang samot-saring mutya. At ito din ang may malakas na hatak ng enerhiya na kadalasang tinatawag nating turbulent. Sa maniwala man kayo o sa hindi, kahit i-research siya pa. Kaya hindi may pagkakaila na may hatak din ito sa mga kababalagan. Inaakala noon ni Joe na tapos na ang bangungot niya sa nilalang na yon. Ang pag-iwas niya ay ang ibig sabihin ay katahimikan ng matatamo. Hindi niya naman ipinaalam sa kung sino-sino ang naranasan na yon. Sino bang maniniwala? Bahagi na siya ng modernong panahon. Ang tatay niya lang ang nakakaalam dito. Ang nanay niya naman, wala ito lagi sa kanila. Madalas ay nasa Dumaguete. Gawa ng trabahante nga ang nanay niya sa isang malaking pasilidad doon. Ang pinagkakaabala naman ng tatay niya ay ang pagsasaka at may ilang manggahan na minana sa angkan. Isang gabi, habang papauwi ng bahay, malapit nang makarating noon si June sa kanila. Mga 7:00 yon. Habang iniikot niya ang lugar, bigla na lamang siyang nakaramdam ng pamimigat ng katawan. Para bang masusuka umano siya nun. Basta ayon sa kanya, napakasakit umano ng kanyang ulo. Kaya naman saglit siyang umupo sa gilid ng daan. Iniisip niya na baka dahil ito sa madalas na pagpapalipas ng gutom. Nasa masukal na lugar siya. Ilang distansya na lamang ay bahay na nila. Sa mga sandaling yon ay natatanaw niya pa sa baba ang malaking puno ng mahogani, kung saan naroon nakatira ang tikbalang. May buwan kasi kaya
tanaw niya ang lugar na yon. Nahihirapan din siyang huminga. Hanggang sa ilang sandali lang ay pinilit niyang makatayo. Pero mapapanawan na daw siya ng paningin nun. Tumukod siya sa kahoy pero naputol naman yon. At dahil doon, nawalan siya ng balanse at nalaglag sa bangin. Wala na siyang natatandaan pa. Basta ayon sa kanya, nagising itong umaga na umano at nasa tabi siya ng ilog. Maraming galos ang katawan, pero nagtataka siya dahil nasa maayos na lugar siya. Kumbaga, nasa patag at napaka-imposible nun. Dapat, dun lang siya sa bandang itaas sakaling malaglag eh. Tinanaw niya ang bahaging pinagpahingan niya kagabi. Napakalayo umano. Para bang may humila sa kanya hanggang sa nakarating siya sa tabi ng ilog. Ilalarawan natin para maging malinaw. Ganito. Bangin yon. Pero hindi ganon kalalalim ang dapat malalaglagan niya. Dapat ay naroroon lamang siya banda sa espasyo sa may itaas, kung saan ito ang maaaring madaos-dusan niya. Pero napakalayo nun. Yung dalawang notebook pa niya ay nasa gilid niya lang. Dapat ay maiiwan niya ito. Nasa pinakababa na siya at ilang dipa na lamang. Ito na yung malaking mahogany. Tinanaw niya yung dating daanan. Nabalot na ito ng makapal na damo. Siya lang kasi talaga ang dumadaan doon, pati ang tatay niya. Pero magmula noong may nagpakita, hindi na dinadaanan pang lugar na yon. Tiningnan niya yung malaking puno. Sumalungat dito ang sinag ng araw, kaya nasilaw siya doon. Pagtayo niya, himalang wala umano siyang nararamdamang sakit sa katawan. Kahit na may galos at sugat nun, hindi niya ramdam ito. May mga pasapa umano siya pero wala. Parang walang nangyari sa kanya. Pinili niyang umuwi. Akma na sana siyang haakbang nang makarinig siya ng boses nun. Kaagad kumabog ng malakas ang dibdib niya. Dahil ang boses na yon, pamilyar na pamilyar sa kanya. At kung hindi umano siya nagkakamali, galing yon sa tigpalan. Binaling niya ang tingin sa daanan. Nagsimula na siyang maglakad pero muli niyang narinig ang boses. Ang sabi, hindi ba daw magpapasalamat sa kanya ang binata? Binigyan daw siya ng bagong buhay ng nilalang na yon. Napakunot naman ang mukha si June. Saglit tumigil at sinipat ang lugar. Dito, nasilayan niya muli ang nilalang na yon. Pero detalyado na ito kumpara sa dati. Yung paligid ng puno na mahogany, nagmistula umano itong patay na gubat. Para bang lumang larawan na walang kulay. Ganun na ganun ang nakikita ni June. Walang ibang kulay yung punong yun kung hindi larawan ng sinaunang panahon. Para pang sobrang init dahil sumisingaw daw ang lupa nun. Habang yung nilalang naman, nakaupo ito pero wala naman siyang nakitang inuupuan. Para bang nakaupo sa hangin. Nakadikwatro pa. Nakadipa ang kamay na animoy yung upuan. Isang sofa. Muling nagsalita ang nilalang. Ang sama naman ng ugali mo. Hindi ka ba magpapasalamat? Kung hindi dahil sa akin, patay ka na ngayon ah. Hawakan mo ang ulo mo. Nang marinig ni June ang mga sinabi nito, kagad niya namang hinawakan ang kanyang ulo. May nakapa siyang kumpol ng pinigang dahon. Nang alisin niya ito ay may malaking hiwa ang ulo niya. Sugat ito pero hindi niya ramdam ang sakit nun. Pagbaba pa nga daw ng kanyang kamay ay may dugo ang palad niya. Dagdag pa ng tigbalan
Huwag muna umanong uuwi si Jun. Ilang saglit na lang ay mawawala ng sugat sa katawan niya. Nawala bahagya ang pagkatakot niya. Maamo naman ang mga mata, kahit pa daw nakakakilabot ng itsura. Pero ang kamay at paa nito ay kawangis ng tao nun. Mahaba nga lang ang kuko. Kinawayan siya ng nilalang na yon. Nawari ba kaway ng aroganting tao? Yun bang pagkatapos itaas ang kamay, tinatawag at pinapalapit gamit lang ang hintuturo. Ito naman umanong si Jun, tumango at lumapit. Baka kasi magalit pa umano ang nilalang at kung anong gawin sa kanya. Nang makalapit siya rito, dumungaw sa kanyang mukha kung gaano kapangit ang nilalang na yon. Nang gabing masilayan niya, mas pangit pa ito ngayon na natatamaan na ito ng liwanag. Ganun pa rin ang buhok. Sumasayaw ito at may parte ng buhok na yon na parabang pilak. Napakakintab umano nun habang tinatapaan ng malaispadang sinag ng araw. Ang sabi ng tigbalan, ang pinakaayaw niya sa tao ay yung tinititigan siya. Pero iba ang nakikita niya kay Jun. Para bang yung taong naging kaibigan niya dati. Tinulungan niya umano ito, pero namatay na umano yun. Ang pinalabas na dahilan na engkanto. Pinagbintangan daw siya ng mga tao noon. Nagkakamali ang mga tao. Hindi ako nananakit ng tao. At hindi namin gawain ang manghimasok sa buhay nila. Pero pwede kaming tumulong. Yung kaibigan ko, hindi lang talaga siya nakikinig sa akin kaya... Ayun, namatay. Wika pa ng nilalang. Dagdag nito, sinubukan na umano siyang itaboy dahil sa nangyaring yon. Pero walang taong makakagalaw sa kanya. May namamagitan umano sa kanilang mundo na kailangang bigyan ng respeto. Bawat nilalang may karapatan. Kaagad pumasok sa isip ni Jun na ang sinasabi sa kanyang tao na tumaboy nun ay walang iba kung hindi ang kanyang lolo Adoy. Nagbukas ang isip niya na hindi naman talaga masama ang nilalang. Nagpatuloy sa pagsasalita ito hanggang sa maya-maya pa nagbungkahi ang tigbalan nang pwede na siya umuwi. Pagkatapos makapagsalita, bigla na lamang naglaho. Kasabay naman ito ang pagsisisigaw ng kanyang tatay sa kanilang bahay. Malayo man pero nakikita niya ang tatay Jose na nakatanaw sa kanya. Paulit-ulit siyang tinatawag nito. Kung kaya naman dali-daling umuwi si Jun nun. Napagalitan siya ng tatay. Saan ba umano siya nagpupunta? Kagabi pa daw siya nagkabaliw-baliw sa kakahanap. Nakarating na lang umano siya ng bais. Nagtanong-tanong doon kung nasaan ang anak niya. Sus Mariosep, ang dumi mo pa. Saang lupalop ka binagtungo? Nagbibisyo ka ba anak? Hindi alam ni Jun noon kung anong sasabihin. Pero dahil na rin sa galit ng tatay, pinili niyang isiwalat ang lahat. Tay, pag-uwi ko kagabi, nahilo ako. Nalaglag po ako dun sa may unahan. Pinagtataka ko, bakit ako nakarating dun banda eh. Tay, nagpakita ulit sa akin yung tigbalan. Niligtas niya daw yung buhay ko. Ano ka mo? Nalaglag ka? Teka, ganun ba? Tapos tinulungan ka niya? Kaya pala naroon ka. Nagtataka din ako kasi ayaw mo naman na dumaan doon, di ba? Ano? May sinabi ba sa'yo maliban doon? Tanong ng tatay Jose. Sinabi ni Jun na hindi ang tigpalang ang pumatay sa kanyang lolo. Baka inatake lamang daw talaga ito. Dagdag ni Jun, wala daw alam ang lolo Adoy nun. Kung kaya iniisip niyang masama ang tigbalan. Pero ang totoo ay hindi daw ito masama.
Ngunit ito lang ay ayon sa kanya dahil nabanggit naman umano ng Tigbalan na naiiba daw si Jun kumpara sa ibang tao. Parang katulad daw siya ng dating naging kaibigan nito. Matapos magpaliwanag ni Jun, kinapa niya ang kanyang mga galos, maging ang sugat sa ulo. Pero nawala umano mga sugat niya. Hindi halos makapaniwala noon si Jun. Pinaliwanag niya sa tatay na ang dami niya daw sugat sa katawan. Nawala na lamang ito bigla. Maaaring totoong patay na umano siya dapat pero dahil sa Tigbalan, nabuhay siya at pinagaling ang sugat niya. Hindi na nagsalita pa ang Tatay Jose. Napapailing na lamang ito at talatang namamangha. Kung kaya daw mula ng araw na yon, nagtaka si Jun kung bakit ginagabayan siya ng kanyang tatay. Ang sabi pa nito, may mga kabiling o naiwang gamit ang Lolo Adoy at naroroon ito sa lumang bahay, na kung saan nasa likod lamang din ng bahay nila Jun. Kinuha ito ng Tatay Jose, pinakita sa kanya. Tuluyan nang nabasag ang pananaw sa buhay ni Jun sa mga sandaling yon. Para na bang hindi siya nabibilang sa realidad. Dahil lahat ng naiisip niya noon ay puro na lamang kababalagan. Lalo na nang makita niya ang mga kagamitan ng lolo, mga rosaryo, at ilang mga bagay na doon pa lang niya nakita. Nagtanong naman si Jun kung anong gagawin ng tatay niya sa mga gamit. Ayon naman kay Tatay Jose, nililinaw lamang niya na totoong albularyo ang Lolo Adoy. At kung gusto ding maging albularyo ni Jun, hindi siya pipigilan ng ama. Gulong-gulo ang isip ni Jun. Para ba umanong pinagtutulakan ng kanyang tatay na maging albularyo siya? Ayaw niya naman, dahil alam niyang ito daw ang nagtaboy sa nilalang na mabuti naman pala. Tumanggi si Jun. Ayon pa dito, ayaw niya masangkot sa mga taong ginagawang mali ang tama. Mag-aaral siya at magtatrabaho gaya ng mga taong profesional. Ayaw niya maging albularyo. Hindi naman nagbigay komento pa ang kanyang ama. Araw-araw na noong dumadaan si Jun sa lugar, sumasaglit pa siya doon sa kung saan nagpapakita ang nilalang. Pero hindi ito lumilitaw. Ang naririnig niya lang dito ay ang hilik nito. Pero hindi gaya na dati. Hindi na siya natatakot pa. Nasa junior college na si Jun. 1 taon na lamang ay matatapos ng binata. Ang kinuha nitong kurso ay pagiging guro. Habang tumatagal umano ay parabang umaahon sila sa buhay. Ang daming grasya umano na dumating. Naging masagana ang ani nila sa may sakahan, maging ang manggahan noon. Tapos yung nanay niya, na-promote sa mas mataas na posisyon. Nagkaroon sila ng negosyo sa bayan. Hindi ko na lang babanggitin dito kung anong negosyo yon. Basta umangat ang buhay nila na wari ba kung iisipin, ay dadaan pa ang mahabang panahon. Aminado si Jun noon na masipag naman talaga ang kanyang tatay, maging ang kanyang nanay. Kagaya na lamang ng mga karaniwang tao. Pero ibang grasya ang natatanggap nila. Para bang ang amo ng pera sa kanila. May umalok pa nga noon sa kanyang nanay sa isang investment. Kumagat ang nanay niya dito at hindi natakot sa scam. Lumago umano ito at isa din sa tumulong para mas lalo pang umangat sila. Ang bahay nga nila ay ginawang 2 palapag na. Hanggang sa isang gabi, bigla na lang kinausap si Jun ng kanyang ama. Nagiba ang ihip ng hangin ayon pa kay Jun. Ibang tao daw ang tumaboy sa tikbalang. Ibang albularyo at hindi ito ang kanyang lolo. At ang kaibigan umano ng tigbalang na yon, walang iba kung hindi ang kanyang Lolo Adoy. Nagsinungaling lang si Tatay Jose para na rin mabigyang babala si Jun.
Nagpapahiwatig kasi umano ang tikbalang na yon sa kung sino ang susunod niyang magiging kaisang tao. At natatakot si Tatay Jose dahil hinala niya dati na buhay ang sinisingil ng tikbalang na yon pagkatapos tumulong. Kaya yon ang dahilan kung bakit nila pinagbintangan ng nilalang sa pagkamatay ng Lolo Adoy. Para bang binuhusan ng malamig na tubig si June. Natuliro ang binata. Kasalukuyan sila noong nasa biranda ng bahay. Napatingin sa malayo si June. Kita sa mukha ang matinding agam-agam. Pinagdugtong-dugtong niya sa isip ang mga palaisipang nagkabuhol-buhol dahil sa paliwanag ng tatay niya. Lahat ng yon naging taliwas. Dagdag pa ng kanyang ama, maunlad daw ang buhay nila dati noong buhay pa ang Lolo Adoy. Alam ng tatay niya kung ano ang dahilan. Dahil ito sa kaibigan ng Lolo Adoy na tikbalang. Kaya kung mapapansin umano niya, ang laki ng bahay ng kanyang lolo at lola. Napundar ito sa pagdagsa ng swerte nun. At ang tigbalan din daw ang dahilan kung bakit naging albularyo ang lolo ni John. Kaya daw pinakita ni Tatay Jose kay June ang mga gamit para na rin ihanda ang anak dahil nakakatiyak siyang magiging kapareha ito niyang Lolo Adoy. At ngayon daw sa kasalukuyan, maaaring dahil sa tigbalan, ang pagdagsa ng swerte sa kanila. Kasabay ng pagsusumikap, sumasabay umano doon ang grasya. Na kung iisipin, dapat ay dadaan pa sila sa matinding bakbakan sa buhay bago makamtan yon. Totoo naman talaga. Makikita naman sa resulta. Wari ba'y nanalo ng loto? Parang hindi halos makapaniwala si June sa mga sandaling yon. Pero malaki ang posibilidad na totoo ang sinasabi ng tatay niya. Buwan ng Disyembre, kasagsagan ng bakasyon. Si June noon ay walang ibang ginawa kung hindi ang manatili sa bahay kasama ang tatay. Kasalukuyan doon noong gumagawa ng parol ang Tatay Jose. Dapit hapon, nag-uusap silang dalawa sa labas ng bahay. Nabuksan uli ang usapin patungkol sa nilalang. Wala lang naman daw sana si June noon pero sinabi ng kanyang tatay na bukod sa mga gamit ng kanyang lolo, may isa pang namumukod tanging gamit ang matanda na ayon pa dito ay bigay ng tikbalang. Inabot ni Tatay Jose ang kanyang palamengko. Uri ng patalim na may hugis na itak pero singlaki lamang ng karaniwang kutsilyo. Nagtaka naman noon si June. Nagtanong siya kung bakit inabot sa kanyang patalim na yon. Hanggang sa sinabi ng kanyang tatay na masdan daw ng mabuti ang hawakan ng patalim. Ito namang si June. Lumakas ang kuryosidad dahil binabagabag siya sa naging pulong ng kanyang ama. Tinitigan niya ang hawakan. Wala namang kakaiba dito. Kahoy lang, pero binalot na mga hibla na animoy liha sa gaspang. Ano namang meron dito, tay? Hindi mo pa lubos nakikilala ang kaibigan mong tikbalang. Sabagay, hindi naman siya madalas nagpapakita sa'yo eh. Hindi kagaya ng lolo mo na halos araw-araw. Kung totoong ang nasilayan mo ng nilalang na yon, maaaring may mapapansin ka sa patalim. Nang marinig ni June ang mga sinabi ng tatay, kunot noon niyang tinitigan ang kabuuan ng gamit. Sabi niya, bigay ba umano ng tikbalang ang patalim na yon? Pero umiling ang tatay at sinabing hindi daw. Hanggang sa ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni June. Nang may maalala ito. Yung buhok ng tikbalang na kulay pilak. Dito niya napagtanto na maaaring ang hawakan ng patalim mula sa buhok na yon. Pilak kasi ang kulay ng hibla. Muling nagsalita ang Tatay Jose. Ayon dito, nung nasa kamay pa daw ng lolo niya Adoy ang patalim,
May sanuno sa punso daw ang lolo niya. Napakabilis kumilos at bigla na lamang itong nawawala. Minsan umaalis at ilang araw bago pa bumalik ito. Kaya nga noon ay naging madalas ang pag-aaway ng lolo at lola. Ito kasing si Lolo Adoy umano, hindi nagpapaalam. Tinatanong kung saan nagpupunta. Baka umano nang bababae na. Kasi may pagka-chickboy daw talagang matanda nun. Pero sinasabi lamang ni Lolo noon na nasa bahay lamang umano siya ng kaibigan niya. May ginagamot lang. Si Tatay Jose umano noon ay alam niya kung saan talaga nagpupunta ang Lolo Adoy. Walang iba kung hindi sa lugar ng mga engkanto. Tumatambay daw ito ng matagal doon. Hindi niya alam ang dahilan. Ang ipinagtataka lamang ng Tatay Jose, kung bumalik umano ang Lolo Adoy, mahaba na ang buhok at bigote. Parang ilang buwan itong nawala pero 2 araw lang naman. Duda ako anak. Mabilis ang oras sa mundo ng mga engkanto. Hindi naman may pagkakaila. Natakot nga ako nun at baka hindi na makabalik pa eh. Sa palagay ko ngayon, yun ang dahilan ng pagkamatay niya. Ang mabilisang pagtanda. Wika ng Tatay Jose. Dagdag pa nito, kaya noon nagdududa siya na baka iniimbitahan ito lagi ng tikbalang para umano mas madaling mamatay. Pero dahil na rin sa paliwanag ni June na mabuti pala ito, doon na nagbago ang kanyang paniniwala. Dahil kung hindi pa mabuti, hindi sana umano niligtas si June noong nalaglag ito sa bangin. Isang indikasyon na hindi talaga mamamatay tao ang nilalang na yon. Sa pagpapatuloy ng Tatay Jose, sinubukan niya ding gamitin ng patalima. Sakaling magkaroon siya ng abilidad katulad ng kanyang ama nun. Pero hindi daw gumagana sa kanya. Baka sa'yo gagana yan, dahil nga ikaw yung kaibigan niya. Nang marinig yun ni June, nagtanong siya kung paano gamitin. Ay naman sa tatay niya, basta ang nakikita lang daw niya noon sa lolo ni June ay dala-dala palagi ang patalim kung saan man pupunta. Dito niya napapansin ang nakakamanghang abilidad nito. Napakabilis umanong tumakbo at hindi napapagod. So, dadalin ko din to, tay? Tugon ni June. Tumango ang tatay. Tumayo naman itong si June at bigla na lang kumaripas ng takbo na wari babaliw. Ayon pa kay June, sa tuwing naaalala daw niya ang tagpong yon ay natatawa na lamang ito sa sarili. Parang naglolokohan lamang umano sila ng tatay niya. Paano ba naman kasi? Wala namang nangyari. Napagod na lamang siya pero tingin niya normal lang naman daw ang kinikilos niya. Tinanong pa niya ang tatay kung naglalaho na ba umano siya. Nagmukha tuloy siyang ewan nun. Tumawa naman ang kanyang tatay at sinabing hindi daw umuubra. Ang sabi niya naman, niloloko siya ng kanyang ama pero... Kagaya mo June, naiisang anak na lang ako. Alam mo naman yung kwento, di ba? Nadisgrasya ang kapatid ko. Kaya yun, sa akin na lang nakatuon ang atensyon ng lolo at lola mo. At alam na alam ko lahat ng ginagawa ng lolo. Totoo anak, at alam ko kung saan niya tinatago yan dati. Kapag wala yan, wala din ang lolo mo. Kahit paanong tawag at hanap, hindi ko siya matatagpuan. Dalhin mo lang yan. Baka hindi pa ngayon magkakabisa. Malay mo, magugulat kan lang. Paglilinaw ng Tatay Jose. Naniwala naman daw itong si June. Dala-dala niya ang gamit. Hinayaan niyang lokohin ang kanyang sarili. Takbo lamang daw siya ng takbo noon. Ang lakas na kasi ng kuryosidad niya. Pero hindi talaga gumagana sa kanya. Hanggang sa ano na lamang daw ang nakain niya noon. Pinuntahan niya ang tikbalang. Nilakasan niya ang kanyang loob. Tawag ng tawag siya doon sa baba at pinapalabas niya ang nilalang na yon. Dapit hapon umano yon at malapit ng magtakip silim.
hanggang sa nagpakita umano sa kanyang tikbalang. Galit na galit ito na wari ba gusto siyang saktan nun. Bigla na lang kasing lumitaw. Nakadungaw mismo sa kanyang mukha. Hindi nakagalaw si Jun. Pero kaagad niyang sinabi na, "Wala akong ibang sadya. Lolo ko pala yung naging kaibigan mo dati. Ano ba to? Para saan to? Sabi ng tatay ko, hibla daw po ito ng buhok niyo eh." Wika ni Jun, sabay atras ng pahagyanon. Tumawa umano ang tikbalang. At ang sabi nito, sa kanya nga galing ang buhok. Dati pa daw alam niyang apo ang binata ng naging kaibigan niya. Ang hibla ang nagbibigay ng abilidad. Ginamit ito ng lolo niya noon sa pagpasok sa lugar ng mga engkanto. Pinaalalahanan ng tikbalang ang lolo Adoy na huwag manatili ng matagal. Kaso na humaling daw ang lolo niya sa diwata ng lugar. Hindi alam na mabilis ang oras sa loob kumpara sa realidad. Napagtanto ni Jun na totoo ang sinabi ng kanyang tatay. Ang mabilis na pagtanda at yung hinalang ng bababae. Totoo din yun. Pero hindi sa tao, kung hindi sa lamang lupa. Nagpatuloy naman sa pagsasalaysay ang tikbalang. Ayon dito, kasabay ng pagkamatay ng kanyang lolo ay ang pagkawala ng bisa ng buhok niya. Tinitigang maigi si Jun nung nilalang na para bang kinikilatis siya nito. Hanggang sa muling nagsalita ang tikbalang. Huwag daw gagayahin ng kanyang lolo. Huwag mambababae. At huwag daw magtagal sa mundo nila kung sakaling ginusto ni Jun na pumasok sa loob nun. Napakunot naman ang mukha ni Jun. Kaagad siyang nagtanong kung bakit naman. Hanggang sa bumunot ang tikbalang ng maraming hibla na kulay pilak na buhok at inabot sa kanya. Matapos nun, bigla na lang nawala ang nilalang. Si Jun ay dilat na dilat ang mga mata na wari ba, hindi makapaniwala. Tinitignan niya ang hibla. Ang hahaba nito at mainit-init pa umano. Naiisip niya kaagad na magkakaroon siya ng abilidad kagaya ng kanyang lolo. Mabilis siyang umuwi. Gusto niyang ipaalam sa tatay niya ang nangyari pero pinili niyang ilihim na lamang sa huli. Kasi alam niya sa sarili na kapag sinabi niyang binigyan siya ng buhok ay tiyak kukulitin siya nito. Binugkos yun ni Jun at tinalian ng goma. Dinikit niya ito sa kanyang sinturon. Nananabik si Jun sa kung anong pwedeng mangyari nun. Pagsapit umano ng gabi ay sinubukan niyang isuot ang sinturon. Pinili niyang gumala siya sa bayan. Bakasyon yon at maraming tao sa baba. Gabi-gabi kasi ang kasiyahan noon sa parke. Nakadisplay ang nagagandahang mga palamuting ilaw at mga parol. Walang ibang inobserbahan si Jun noon kung hindi ang kanyang sarili. Bumilis nga siya mga kagiliw. Pero hindi talaga literal na sobrang bilis na parang superhero. Pero hindi ito normal para sa isang tao. Wala umanong nakakapansin na iba sa kanya. Pagbaba pa lamang niya ng bayan, hindi na siya sumakay pa ng habal noon o anumang pasaherohan. Pakiramdam niya ay normal lamang siyang naglalakad, pero ang bilis niyang nakarating. Napatakip na lamang noon si Jun ng bibig at sobrang namangha. Hindi din naman siya nagtagal doon sa parke. Hindi siya naaliw sa mga tanawin. Kung hindi ay naaaliw daw siya sa kanyang sarili. Galak na galak siya habang umuuwi. Naglakad pa rin siya. Tinignan niya ang relo niya kung gaano kabilis siya makarating sa kanila. 10 minuto lang daw. As in 10 minuto lang. Pero sa habal ay 20 minuto yon mula sa sentro. Pero sa mga sandaling yon, biro nyo, lakad lang pero 10 minuto.
Hindi na talaga pangkaraniwan yon. Habang sa kasagsagan ng bakasyon ay paulit-ulit niya itong ginagamit. Araw man o gabi ang bilis niya at hindi siya napapagod. Dinadaanan niya lang umano ang tatay niya noon at walang malay ito. Hindi talaga siya nakikita. Doon niya napagtanto na ganon ang kanyang lolo dati. Nagbasa siya ng aklat at nag-research daw siya sa kung ano ba talaga ang tikbalang. Engkanto nga ito at kadalasan sa mga tikbalang ay may gintong parte ng buhok. Pero ang natunghayan niya sa personal, pilak yon. Siguro ay may magkakaiba nga lang daw na buhok ang mga ito pero nakakasiguro siyang alinman sa mga buhok na yon. Nakapagbibigay talaga ng abilidad. Pagiging mabilis lamang umano ang natuklasan niya. Pero minsan, hindi umano gumagana yon. Nalaman niyang tuwing may buwan lang, basta't natapat ang araw na yun na may buwan kinagabihan, gumagana ang buhok. Hindi niya pa daw ito na ipapatingin sa mga albularyo. Natatakot kasi siya at baka pagkadiskitahan umano siya. Hanggang sa umabot sa puntong, nakikinig na siya sa iba't ibang platform sa YouTube ng mga istoryang kababalagan. Ang iba sa tingin niya ay totoo, pero karamihan parang hindi. Gawa ng nasobrahan umano. Siya kasi mismo ang nakasaksi at nabiyayaan ng gamit. Kaya nga siya nagpasulat para bigyang linaw ito. Mabilis lang talaga ayon pa sa kanya. Ewan na niya lang kapag pinasok niya ang pagiging albularyo o may karunungan pero naniniwala siyang hanggang doon ang talaga ang abilidad na mabibigay sa kanya nun. Hanggang sa ngayon ay gamit-gamit niya ang hibla. Sobrang tibay umano nito. Kahit isang piraso, sinubukan niyang pigtasin pero nasusugatan lamang daw ang kanyang kamay. Mga kagiliw, hindi ito yung kwento na pagkatapos makakuha ng bertud, magkakaroon ng iba't ibang kalaban ng bida. Halimbawa na lamang sa aswang, mangkukulam at iba pa. Kwentong normal lamang talaga na kung paano namulat sa katotohanan si Jun. Na totoo pala ang mga mahihiwagang nilalang at bagay. Kung paano niya nakita ang nilalang, anong itsura nito, at kung ano ang mga natuklasan niya sa likod ng pagkatao ng kanyang lolo. Hindi yung tipong gumagabay. Hindi daw totoo yun. Hanggang kaibigan lang talaga ang mga tikbalang o tikbalan at nagbibigay ito ng swerte sa sino mang taong nagugustuhan. Sa kasalukuyan, nasa sentro ng Tanhay na sila nakatira. Pinili kasi nilang pamilya na maging malapit lamang sa negosyong hinawakan. Si Tatay Jose naman ay minsan na lang bumibisita sa bukid. Itong si Jun, guro na sa isang publikong paaralan. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Antayin na lamang natin kung baka magpadala pa ng susunod itong si Jun. Uulitin ko lang, taong 2018 ito nangyari. Hindi tulad ng karamihan na matagal nang nangyari. Pero nakiusap si Jun na kung maaari ay itago na lamang daw ang kanyang pagkatao. Hindi talaga Jun ang pangalan niya. Alam naman nating maselan talaga ang ganitong kwento. Lalo na sa panahon ngayon. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Shoutout sa mga bago tsaka nag-renew ng kanilang membership. Maraming salamat po sa bago, Raimi and Vanessy. Happy 1 month Eileen Mabaylan, Sheena H and Eileen, Sheena H. Happy 2nd month Love Pasco. Happy 3rd Grace Gavan. Happy 4th Jason Lopez and Honey Spy. Happy 5th Mark Joseph Raimundo. Happy 6th Tots. Happy 9th Ben Chris Sorbieda. Happy 10th Gemaline Custudio. Happy 14th
Jane Pagubo, happy 15th. Lores Jada Silabdo, happy 17th. Ikay, happy 19th. Rina Candano, happy 20th. Zeus Paul Zaragoza in Moymoy, Salahudin, happy 22nd. Leia Andesa, happy 23rd. Miss Francis, Vin Alfaro, Elsie de Acosta in Lisdan, happy 24th. Janice, happy 25th. Jillian Sibayan, happy 26th. Mabel JL, happy 28th. Annalyn Cabunilas and Micaela Pulmones, happy 29th. Eduardo Eds Yumang, happy 30th. Andre, happy 33rd. Miss J. Christine and Lina Santome, happy 35th. Esel Bautista, happy 36th. Dian D. Peralta and Widmart Soriano, happy 40th. Pidotsky TV, happy 41st. Ligaya Punay and happy 45th. Catherine Aballinosa. So nag-message naman from Raymi, Sir, sobrang busy po, di nakapag-request. Araw-araw ko nakikinig sa channel mo. Di lang ako nakapag-react dahil halos wala akong time. Anyway, baka naman pumapasama ulit sa shoutout bago mong kwento. Thank you from Raymi. Sir, pa-shoutout palagi ako nakikinig sa mga aswang stories nyo habang nag-work. Pagdating ko pa lang sa office, nakikinig na ako. More aswang stories po na may love story kasi nakakakilig ko po. Favorite ko yung love stories ng bodyguard kong aswang, Bakod ni Lola, at yung stories ni Roberto from Catherine D. Hello nga pala daw kay Anjaneth na nahawaan ko na sa pakikinig ng mga story mo. More power and God bless. Cathy from Novaliches QC. Sir, pa shoutout next video from Day Sire and Leggy. Hello mga kagili, maraming salamat sa inyo. Happy weekend po.